explain, itong ang bagong regalo ng DOH para sa mga senior citizens. Kailan po ba ito magiging epektibo? Yes, DJ siya, yung ating AO 2024-17, yun po yung nagsasabi na hindi na kailangan ng purchase booklet. Effective immediately po yan, December 23. Pero nakiusap na rin po kami dahil alam namin na syempre it takes maybe a few days para kumalat ang balita. Bagamat nakita namin ang bilis ng pagkalat ng balita. Huwag naman po nating sugurin mga lolo't lola, yung mga butika kung ayaw nilang, baka naman kasi hindi pa nila alam. Pakita nyo ho sa kanila yung kumalat na authenticated yung galing ho sa amin na AO, or i-record nyo ho kami ngayon nila Arnold sa ni DJ Chacha. Sabihin nyo, ito sinasabi ng DOH, hindi na ho kailangan ng purchase booklet. Dalawa lang po yung kailangan, yung ating ID at saka yung pong reseta. Oo, maganda na banggit nyo yan ngayon, Ase, kasi there's a confusion nung unang inilabas po itong AO na ito. Akala namin may mga rerepasuhin pa. Kasi yun din ang sinasabi ng ilang mga butika at ilan pong mga grocery na makikipag-ugnayan muna sa DOH kung paano ito maipapatupad nang hindi maabuso. So, effective na pala ito nung December 23. Yes, DJ Cha. Actually, naisip din po namin yan. No? Sabi nga namin, let's not complicate things. Alam po namin yung sinasabi nila na paano natin bibilangin. Ang sinasabi namin lagi, kami pong mga doktor na nagreseta at yung mga pharmacist and their assistants na marunong magbasa ng reseta, ang isang reseta ho dapat kompleto. Nakasulat kung ilang tableta o kapsula ang pwedeng ibenta. Hindi ho naman pangalan lang ng gamot. Meron ho parang hashtag, hindi siya hashtag pero tinatawag ko nila siyang hashtag. Yung hashtag dun sa reseta, kuya rin nakalagay hashtag 30. Ibig sabihin, yung reseta na yon ay para sa 30 na tableta lamang. So kapag ka nabentahan ng isang pasyente, simple lamang po mga pharmacists, no? Alam niyo to, mas alam niyo to sa akin. Dapat ilalagyan niyo lang ng linya yung 30, tapos kung ilan niyo nabenta niyo, sabihin natin 10. Di ang netong natitira ay 20. Di slash 30, tapos lagyan niyo 20. Kasi balik niyo ko yung reseta para sa susunod na bili ni lolo't lola, tignan niyo ulit, lolo't lola, nakalagay dito 20 na lang ang pwedeng bilhin. Hanggang mag-zero. Tapos pag nag-zero na yung reseta, kailangan na hong bumalik sa doktor. Ang doktor pwede naman niyang damihan kung tingin niya ay pang 3 months, pang 6 months, or pwede niyang iklian kung tingin niya dapat bumalik ka agad. Okay, pero nagkaroon po ba ng consultation with the drugstores and the owners of groceries and supermarkets dito po sa no booklet na purchase ng mga senior citizen natin? DJ Cha, nakita natin sa takbo ng 2024, simula pa lang nung first quarter, puro consultation na po in various Okay. fora. Mhm. Meron sa House of Representatives, di ba? Meron sa House yung ating mga hearing, tapos meron yung mga informal conversations. Ang nagtulak po kay Secretary Ted, kaya talagang pinirmahan na niya itong December. Kasi una, matatapos yung taon, baka sabihan kami, 1 year nang nagko-consultation. Ikalawa, pag binasa talaga yung batas, Republic Act 9994, wala pong nakasulat na required ang purchase booklet. Sabi nga nila sa mga abogado, if it's not in the law, you should not add additional requirements. Mapapahirapan lang po yung ating mga senior citizen. Yung sinasabi niyo po na batas na yan, nung nagsimula po ba itong pagbibigay natin ng senior citizen discount sa mga seniors natin, nakaka-avail sila noon ng mga gamot? Or ng discount nang hindi ginagamit yung booklet in the past? Na-add na lang ba yan? Ganon? Hindi po, yung nung 2010 and 2012, 2010 yung mas maagang AO ng DOH, nailagay po yung booklet. Kaya ang naging nakagawian is merong booklet. Oo. Pero DJ Cha, may konsepto sa batas na hindi dahil sa nakagawian ng isang bagay, Ay, dapat. kahit ito'y mali, ay ito Oo. na ang dapat. Oo. Kung ang batas ay iba yung nakasulat, babalik tayo dun sa nakasulat sa batas. At least ay mas klaro po ngayon, ASEC, na hindi na po pwedeng Yes. umapela pa itong mga may-ari ng drugstore, maging po ng mga supermarkets at groceries na hindi sila pwedeng magpatupad dahil naglabas na rin ng AO ang DOH. At ano pong posibleng kaharapin ng mga hindi susunod po dito? Halimbawa ay may pinuntahan pa rin dito mga seniors natin, kung hindi dala yung booklet, hindi sila pagbilhan. Saan po pwedeng magsumbong at anong kakaharapin nitong mga hindi susunod sa AO na ito?
Alright, so hindi ko kabisado yung mga penalty pero sigurado akong merong mga multa, may Mm. mga penalty doon sa ating batas sa Expanded Senior Citizens Act. Mm. At ang pwede po nating dulugan dahil ito po ay mga butika ay ang ating Food and Drug Administration ng Okay. FDA po. Oo. Pasensya no, hindi ko kabisado yung hotlines pero may hotline po yung FDA Oo. na pwedeng tawagan or i-email. Tapos doon ho natin sabihin. Pero DJ Cha, sulad nga ng sabi ko kanina, Oo. dahil Pasko naman, ang mga lolo-tola, pagbigyan natin na pakita nyo lang ho sa kanila yung screen cap nung AO or i-record nyo kami kasi pag pinakita nyo sa kanila, baka naman malinawan sila at sumunod. Maraming ganong kwento na talaga namang hindi lang nila nabalitaan pa. Oo. Nung nabalitaan nila at sigurado silang hindi fake news, sumusunod naman. Ngayon, Oo. ibang usapan yung pag pinakita na, tapos ayaw pa rin nagmatigas. Ayun ang ibang usapan yun.